Cebu Kwentong Kasaysayan. Kwentong kasaysayan. Ang Cebu ay isa sa mga pinakamatandang lungsod sa Pilipinas at tinaguriang Queen City of the South. Bago pa dumating ang mga Kastila, ito ay kilala bilang Sugbo, isang maunlad na pook ng kalakalan kung saan nakikipagpalitan ng produkto ang mga katutubong Cebuano sa mga Tsino, Malay, Arabe at iba pang mga mangangalakal mula sa Asya. Ang pangalan nitong Sugbo ay nagmula sa salitang Kang Sugbo na nangangahulugang lugar ng apoy dahil dito sinusunog ang mga kahoy upang linisin ang lupang tataniman. Noong 1521, dumating si Ferdinand Magellan sa Cebu at dito isinagawa ang isa sa mga pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng bansa. Ang unang misa at pagbibinyag sa mga katutubo kabilang si Raha Humabon at Reyna Juana. Sa kanila ibinigay ang imahe ng Santo Niño na hanggang ngayon ay pinapahalagahan ng mga taga Cebu at sentro ng Tanyag na Sinulog Festival. Ngunit hindi lahat ng pinuno sa lugar ay sumang-ayon sa pananakop. Si Lapu-Lapu, dato ng Mactan, ay mariing tumutol. Noong Abril 27, 1521, naganap ang makasaysayang labanan sa Mactan kung saan napatay si Magellan, isang sagisag ng unang matagumpay na pagtutol ng mga Pilipino laban sa dayuhan. Pagsapit ng 1565, bumalik ang mga Kastila sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi at matagumpay na naitatag ang unang permanenteng paninirahang Kastila sa Cebu. Mula rito, naging sentro ang Cebu ng pamamahalang kolonyal bago pa man nailipat sa Maynila ang kabisera ng bansa. Sa paglipas ng panahon, ang Cebu ay naging mahalagang pook ng kalakalan, relihiyon at kultura. Naging saksi ito sa paglaganap ng Kristyanismo at sa unti-unting pagbabagong hatid ng mga Kastila sa kabuhayan at pamumuhay ng mga tao. Hanggang ngayon, nananatiling buhay ang makulay na kasaysayan ng Cebu sa pamamagitan ng mga makasaysayang lugar tulad ng Magellan's Cross, Basilica Minore del Santo Niño at Fort San Pedro.